Hapong ito, kayo pong ang patuloy, Panginoon, magturo sa amin. Kabayan, Panginoon, ang pag-aaral kung mas lalo na maintindihan, Panginoong Diyos, ang intercultural studies. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa bawat isa, Panginoong Diyos, at sa aming mga kapatid na wala pa rito. Salamat po namin ng pong safety, protection, Panginoon, sa kanila. Salamat po, Diyos. Turuan mo kami, Panginoong Diyos, ngayong hapong ito, that the Spirit of God be glorified in this place. Thank you, Father, for your blessing. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Balikan lang natin ng konti kasi yung 4, mahalaga po yung tinuturo po natin, yung 4 anthropological, yan, cultural and anthropological term. 4 lang po yun. Although marami pang ibang mga term na ating ginagamit. Iba yung definition Ito yung mga terms na ginagamit sa physiology, intercultural studies, yan, or cross-cultural missions. Yan. Ito yung usually ginagawa nila. Kaya bago sumabak sa missions, ay pinag-aaralan ng bawat isa itong 4 na ito. Cultural and anthropological terms. Binalikan ko lang to at tinignan natin yung natin para sa ganon yung flow ng ating pong pag-aaral patuloy. Okay, so cultural and anthropological terms. Yan. Ito yung culture. Pinag-aralan natin yung culture. Okay? Si brother. Yan. Oh, yeah? Ito ka lang. Single ka, single. Okay. Binalikan natin to, culture. Pinag-aralan natin ang nakaraan. Muna. Definition niya, expanded definition, learned, shared, and transmitted way of life of a group of people. Sabi ko nga rin sa yung sa Great Commissions, go, therefore, make disciples of all nations. So, it speaks of people. Actually, people group, no? So, kaya nga yung group of people Yung nations, doon ay people group. Includes both visible expression and invisible assumptions that shape how people live, relate, and interpret the world. So, pine-prepare tayo, parang ano tayo OFW. Mag-OFW tayo. Okay? So, meron siyang visible and invisible. Common components ng culture. Culture operates on multiple levels. Una yung visible or surface culture. Ito yung language, visible yan. Nakikita kasi nakikita yung nagsasalita. Dress, yan. Food, music, art, customs, and rituals. Yung customs and rituals. Fiesta, yan. Katulad sa atin. Ngayon, March, April, May, yung Mayuhan, di ba? Mayo. Yung mga ng mga fiesta kasi, Mayo, May. Okay, customs and rituals. Okay? Another one is invisible. Invisible or deep culture. Ito na yung invisible part ng culture. Values. Yan. Values, what is good or bad. Ibig sabihin, pag community nyo, hindi maganda, di ba? Yan. May values na na-develop pagdating doon. Okay? So, iba yung values. Iba yung values ng mayaman Saka iba yung values ng mahirap. No? So, yun yung yun yung pagkakaiba magkakaiba yung mga values. No? Yung middle part ng pag-aaral, yun. Ano rin yun? Nasa middle siya. Iba rin yung values no. Okay, beliefs. What is true or false? Beliefs ito ay kanya-kanyang beliefs. Kaya nga yung sa beliefs nila, sinasabi nila, pare-parehas lang yan.
Para-parehas na Diyos. Pag binanggit nila yung Diyos, about God, yan. So, what is true or false? Norms, expected behavior. Katulad, di ba yung sa small group, yung group dynamics di ba? Forming, storming, norming, saka forming, norming, no? So, it's mga norms, expected behavior. Okay. So, another one, yung assumptions. Assumptions about time or authority, gender, family, and spirituality. So, ito yung mga invisible part. Values, beliefs, norms, assumptions. Time, di ba? Kaya nga tayo, naturingan tayo ng Filipino time. No? Ang Filipino time sa atin, darating tayo 15 minutes, 30 minutes late. Yan, gano'n, no? Yun yung Filipino time. Pero, actually kasi nasa culture natin yan Culture natin yung ano. Hindi yung parang nagpapa-importante tayo. Diba? Pagdating dun sa time. So hindi, yun lang talaga yung culture natin. Kasi wala tayong exactong time. Cyclical. Yung ating time. Ang pinagbabasahin natin ng oras ay yung paglubog, pagsikat ng araw, paglubog ng araw. Yun. So, ano pa ba? Next one, key characteristics ng culture. So, culture is learned. No? Hindi yan biological. Okay? Napapag-aralan. Okay? Culture is shared within a group. Yan. Kaya nga yung, like for example, yung bawat, intindihin natin yung bawat iglesia. Pag sinabi ko iglesia, hindi po iglesia ni Cristo. Pag sinabi ko iglesia, yung church, no? May iba-ibang ano to, shared yung culture. May iba-iba na siyang culture. So, kaya nga, yung mga culture sa ibang mga church, hindi natin po pwedeng pakailaman kasi wala tayong gano'n. No? Alam mo, guest ka, tapos sa isang church, tapos pilit mong babaguhin yung culture. So, magkaiba yung culture nila. Kaya nga yung, diba sabi nga sa inyo, yung culture ng mga Koreano. Yung culture ng mga Koreano, na-adapt na sa ibang churches especially pag mga sponsor pa ng mga Koreano yung ano, no? So, dinadala nila rito yung culture nila. Hindi ko alam kung nag-aaral sila ng missions, no, or intercultural studies, no? Pero palagi ko nag-aaral naman sila, kaya nga walang emphasis, no, doon sa culture or sa worldview, ganyan, or sa values. Okay, so culture is dynamic, not static. Yung dynamic siya, paiba-iba. Yung static kasi, di ba, parang paano yung ano ng style ng static, you know? So dynamic yung culture, no? Kaya yung culture parang di ba yung nangyayari ngayon, di ba, meron tayong branded na ano ba ang generation? Gen Z ba? Gen Z ba ang tawag? Sa generation ngayon? Alpha. Ha? Alpha. Alpha generation. Ano? Alpha. Alpha? Alpha na ngayon? Ha? Ang bilis na mo magbago. Kami, mga ano kami, sino ba mga baby boomer? Mga baby boomer. Ito yung mga generasyon na bubutis na maraming bubutis maraming baby. Yung mga kapanawan namin, basta mga Jeff Rocks Baby boomers yan. Tatlo ang pamamaga. Jeff Rocks. Ibig sabihin, ay na example ng dynamism. Dynamic yung culture. No? Pabago-bago o nagbabago rin. Okay, culture is passed on through socialization. Kaya nga, mahalaga yung yung culture natin, naipapas. Like for example, culture sa church, halimbawa, marami kasing mga halimbawa dapat na mabago, di ba? Sa mga culture ng bawat churches, no? Kaya kailangan na ipapasa yung culture na yon. Makikita natin ay
I would recall kung paano, alam niyo yung story ng McDonald's? Alam niyo yung story ng McDonald's? Pag-aari siya ng dalawang magkapatid, yung McDonald's, no? Kaya lang, alam niyo po, maganda yung sistema ng McDonald's eh. Yung na-develop nilang culture doon sa McDonald's. Sabihin, yung sistema ng paggawa nila, halimbawa ng burger, meron silang sistema. Kaya parang madali sa kanila at mabilis yung pagsaserve nila. Kaya nga fast food. Yung sabihin, may sistema sila para mapabili. Para mapabilis yung service nila sa mga bumibili. So ganun yung ganun yung system. Sa atin, ganun din sa atin dapat. Ibig sabihin, yung sistema ng McDonald's, tingnan nyo nangyari, di ba? Kaya lang, ayaw nila, yung magkapatid, ayaw nilang mag-expand. Ayaw nilang mag-expand. No? At nangyari doon, sumama yung isang, si Ray Kroc yata yung sumama doon sa company. At pagkatapos noon, sabi niya, alam niyo nung pumasok si Ray Kroc, sabi niya, eto yung sistema niya maganda. Gagawin natin to sa iba't ibang lugar. Yung magkapatid ayaw maniwala. Ako hindi. Sabi niya, dito lang dito lang tong McDonald's na to. Dito lang sa lugar natin. Sapat na yung kinikita nito. Gusto mag-expand niya, no? Nung pumasok doon sa kanila na investor. At nangyari, diba, nung pumasok siya, gusto niya mag-expand. Sige, kukuha ko ng sarili kong franchise. Sabi niya, gusto niya pauso yung franchising eh. At pagkatapos noon, gumawa siya ng isa, dalawa, sabi niya, pero yung sistema sa magkapatid ng McDonald's, no? At pagkatapos noon, dumating yung time na, okay, gusto niya mag-expand. Inano siya ng magkapatid, hindi na po pwede. At dumating na yung panahon, yung mga in-start niya na McDonald's ay nangyari rito, kumita siya at pagkatapos noon ay binili niya yung McDonald's doon sa magkapatid. So nagkaroon sila ng mga parang demandahan pa ron or dispute, no? At pagkatapos noon, tinuloy ngayon niya yung pag-aano ng McDonald's. At nung siya sa leadership niya dumating, nag-expand ang McDonald's. Pero hindi niya pangalan. Pangalan pa rin ng McDonald's. Ibig sabihin, ito yung culture ng McDonald's na naipass on. Naipass on. Yung culture nga kasi, naipapass on eh. Sa pamilya natin, naipapass on. Ito yung makikita natin yung power ng naipapasa pala yung culture na na-develop o yung sistema na develop. Together sa atin, pag nagkaroon tayo, like for example, small group or discipleship group, okay, ang isipan mo dapat ma-pass on. Yeah, no? Sabi mo sa katabi mo, pass on. Yeah, pass on. Ibig sabihin na ipapasa. Sabi, before anything else na maging successful ang bawat programa ng church, dapat ito ay pwedeng maipasa. Ibig sabihin, transferable. No? Kita nyo, pagkatapos ng ma-transfer sa kay Ray Kroc yung kanyang yung McDonald's, no? Nag-expand na to the whole world yung McDonald's. Pero hindi siya talaga ang founder, hindi siya ang may-ari, no? So, ibig sabihin, yung sistema kinuha niya at pagkatapos ito yung ginamit niya. No? Para katulad natin, nag-aaral tayo ng discipleship, nag-aaral tayo ng small group, nag-aaral tayo ng cross-cultural mission. Ang natin is, pwede ito dapat na maipasa sa iba. At yun yung purpose, no? Sa ipasa. Kaya makinig lang po kayo sa small group.
Yeah, So, i-share ko. may small group na ako. Ha? Meron na ako small group. Oo. Kaya nga may papasa, di ba? May papasa talaga natin. Siguro, ano ko kayo ng mga yung transferable concept, no? Na para maipasa natin yung leadership. Yun na ba sa atin, matagal natin? Hindi ko natatanong gaano kayo katagal na humahawak ng small group or discipleship group. Hindi ka na tatanungin. Ang tatanungin ko na lang, may na-raise up ba tayo o napasahan na natin ng sistema ng small group. Wala pa siguro, no? Kasi wala naman tayong maipapasa. So it's time to develop yung system ng discipleship, sistema ng small group, so that you would be able to replicate dapat. Eto. At pag naipasa na to, yan, napakadali na mag-franchise. No? Kung bakit sa parang yung board ng corporate, may franchise. Ano po? Okay, pass on. Okay, culture shapes behavior and meaning. Sinishape niya yung behavior and meaning. Okay, next one, example, greeting with handshakes and versus a bow reflects out cultural practice, not personal preferences. So, mission context, missionaries must understand culture to avoid miscommunication and communicate meaningfully. Yung mga nagbabaw, yan, sa atin. Yung iba, pag pupunta kayo ng hotel, iba na yung sistema ng hotel ngayon. Alam niyo yung greeting nila sa inyo? Ano yung greetings ng mga hotel sa inyo? Kung napapansin nyo, pag pupunta kayo ng hotel, yeah, pag bubukas ng pinto, anong gagawin ng guard? Anong gagawin ng reception? Gaganyan sa'yo? Pansinin nyo. Gaganyan sa'yo. No? Pansinin nyo, lahat ng mga hotel na napuntahan namin, like for example, ganun yung sistema nila. Gaganon sa'yo. No? So, ibig sabihin, ito yung na-develop na culture. Kaya nga dito sa atin, di ba? Dapat makikita niyo yung culture. Ano bang culture na na-develop? Doon sa CCCF. Okay? Kasi yung culture na-develop yan no? Okay, hindi ka naman pwede. Yung iba na nakikita na sa TV. Iba yung pagpapasalamat yung pag nanalo ng award. Iba, gaganyan. Kaninong culture yun? Indonesian, Malaysian, di ba? Yun yung ganon. Pero pag Koreano, siyempre babaw down, or Japanese, magbabaw down yan. Pag medyo mataas-taas, mas mababa. Sa mga Japanese saka sa Korean culture, pag medyo mataas-taas na yung nila, mas mababa yung bow mo. Diba? Pero pag medyo manager lang, ganyan. Pero pag yung president, chairman, mas mababa yung bow mo. Okay? So, ganun yung nangyayari doon sa culture. Okay? Next one, definition of worldview. Worldview naman tayo, bago tayo dumating sa isa. Ang mahalaga na ethnocentrism. Worldview. Deepest level of culture, foundational framework through which people interpret reality, truth, morality, suffering, and purpose. If culture answers, how do we live? Ito yung culture. Paano tayo mabuhay? Ang worldview, sinasagot yung question na, why is the world the way it is? Why? Bakit may mahirap? No? Bakit may kasamaan sa mundo? Yan, yung tinatanong na yun yung worldview. Kaya karamihan ng mga tinatanong doon, bakit? Bakit pinabayaan ng Diyos na magkasala si Eva at Adan? Ayun yung di ba? Mga difficult question.
Yung mga kabataan ngayon, mga nagtatanong naman eh. Usually, makakatanong rin naman ng nakikita nila sa YouTube or ano, no? So, makikita natin, yun yung tanong ng world view. Okay, why is the world the way it is? Okay, so, core world view question. Ito yung mga core world view question. What is ultimate reality? Ano ba ang ultimate reality? Okay, about God, about God's Spirit, or materialism. Yan. Ano ba ang ultimate reality? Katulad last time, di ba? Sabi ko, yung mga bagay na nagtatempt sa tao ay yung tinatawag natin na 3Gs. 3Gs? Naalala yung 3Gs? Gold. 3Gs, di ba? Yung gold, Gold. glory, Guys or girls. guys, or girls, or Guys. girls, or guys, or gays. Eh sa atin ngayon, kasi palagi naman LGBT, kasama na palagi, no? Okay, sa mga kabataan kasi dapat siguro ma-emphasize yung yung identity crisis nila. Ba't kaya ako lalaki, nagkakagusto sa lalaki? Pero actually, setting naman, ako rin naman mahangarap sa lalaki. Diba? Nung kapanahonan namin, sino ba yung mga panahonan namin na artista ginangaan? Gabi Concepcion. Gabi Concepcion. So, yun yung makikita natin na sa reality natin. Yung gold, di ba? Alam mo natin, it represent riches. Tinitingnan ng tao yung gusto niya magkaroon, no? So, kaya nga dinidisplay niya yung kanyang pagkakaroon, no? Pag galing Saudi, kaya ba? Pag galing Saudi, ang tawag, Sa kapal na may ng anong tawag doon? Hepa? Dahil nalililaw. Okay. So minsan gano'n, nabibiktima yung mga yung mga tao, mga Kristiyano ng materialism and greed. It also not only riches but materialism and greed. Na it represent doon. Kasi yung temptation eh. Maraming mga pastor, pag pumunta ng US, sabi nila, oh, maraming opportunity rito, punta ng US yung pastor. Kilamutan yung pagpapastor. Pagdating doon, nagtrabaho. No? Pagkatapos yung makakuha ng green card, no? Parang ginamit lang niya yung church. At pagkatapos maayos yung green card niya, marami pong mga true story na gano'n. Ibig sabihin, mas ginusto niya ang pera, no? Kesa yung maglingkod sa Panginoon and to live by faith. No? So, yun nangyari. So, temptation yung goal. Glory, ganun din. Di ba? Yung mga nilalagay natin, like for example, sa leadership, ano ba yan? Let us be sure na yung mga nilalagay natin sa leadership ay ang dapat yung motibo nila ay hindi yung pulpit o yung platform. Amen. Bakit? Glory to me. No, yung glory to me. Kasi yung iba gustong maglingkod sa Panginoon tapos gusto niya kaagad nasa pulpit. Gusto niya kaagad maraming audience. No? So, yun yung ano ngayon, parang kaya nga yung, di ba sabi sa Bible eh, kung magpupot ka sa leadership ng isa, hindi dapat novice, hindi baguhan. No? Yun yung usually kasi, di ba, pag halimbawa, nagpunta sa church, bago sa church, ang pagkatapos magaling mag-gitara, nilalagay ka agad na sa leadership, uy, magaling ka pala mag-gitara dito ka sa worship team. Uy, magaling ka pala mag-exhort dito ka, ikaw magano ng tithes and offerings. So, diba? Kaya tuloy, imbis na ma-develop yung character niya, na-develop yung pride niya. So, yun yung nangyari. Yun yung glory. No? Yung glory to me. Na balang araw, sabihin mo sa sarili mo, oh, papalitan mo yun si pastor. Diba? Papalitan kayo, mas magaling yata ako mag-preach yan. Yeah.
Ganun yung nangyayari. Yun yung glory sa sarili, para sa sarili. Ganun din. Kaya nga nag-fall si Satanas eh. Because glory to me. No? And the last one is yung, alam niyo na, yung opposite sex. Yung mga humahawak ng mga mix na mga group, mag-beware tayo. Lalong-lalo na sa mga counseling group. Hindi natin, ako personally, hindi ko ina-advise na yung lalaki mag-advise sa opposite sex. Dapat palagi may kasama ang babae. No? Yun yung akin sa prinsipyo ko gano'n. Ewan ko, sa counsel, di ba? Tapos na kayo counseling ba kayo? Yan, di ba? So dapat gano'n, gano'n din sa church. Di ba? Pag meron mga gano'n. Pero pag yung group naman, pwede naman yung mix group. Siguro maintindihan niya pag inano natin yung small group pa, marami itong mga tips na isi-share sa inyo sa pag-handle ng mga small groups, no? So yun yung isa sa mga bagay. Kasi bakit? Girls eh. O kaya guys eh. Diba? Mayroon mo makita ka ng diba? Ako nga eh. May nakakita sa akin eh. Sabi, nasa harap ako ng beer house. Hindi nila alam, nagpa-follow up ako for evangelism. No? Yung mga na-evangelize namin, meron akong follow-up visitation, meron akong address, meron akong pangalan. Nagkataon, andun yung Ermita yun eh, sa Ermita. Dadaan ko, saan kaya yun? Andun yung address. Andun yung pangalan. Saan kaya yun? Tapos may nakakita raw sa akin, na-report kagad ako sa pastor. Anong ginagawa mo sa dito sa place na to? Doon sa beer house, siguro beer house ka, Ganoon ako. Napagbintangan pa ako. Grabe. Hindi, sabi ko, nagpa-follow up na ako eh. Sa evangelism nga natin, ito yung nagpa-follow up ako ng tao para sa sabi, okay, so ganun yung nangyari. Kaya nga, gold, glory, and girls or guys. Or, bahala na kayo sa iba. Okay, so yun yung kasi di ba yung ultimate end, ano bang ultimate end? Ultimate reality. So what does, isa pa, what does it mean to be human? So what is truth? What is right and wrong? What happens after death? So yun yung worldview questions. No? Mayroon po yung masagot yan. Kaya lang, siyempre, ang sasagot natin dyan, Bible din. No? Kaya nga, lagi nating ini-encourage tayo, magbasa tayo, mag-study tayo ng Bible, so that we will be able to answer yung mga questions na mga katulad ng ganyan. Hindi mo na po pwede sabihin sa kanila, Google mo na lang yan. Diba? Although yung iba talaga, diba? Gino-Google, no? Sino sa'yo gumagamit ng Google? Yan. Sino sa inyo nakagamit na ng gut questions? Gut questions. Gut questions, hindi nyo alam. Pag meron kayong tanong sa Bible, gut questions. Up yun, Pastor. Website po yun, gut questions. Okay. So, hanapin nyo lang yung gut questions. Pag meron kayong mga sa Bible, tanong tungkol sa Bible, gut questions. Okay? So, halimbawa, what happens after death? Tanong mo sa kanya, what happens after death? Parang yan no? Tatanong mo sa kanya, what happens after death? Yun. Sasagutin, may mga sagot siya, pero mga biblical answer. Pag wala kayong matanong, wala si pastor, diba merong gut questions? Alam niyo na? Kita niyo? Nakita niyo na po? Sa Pastor, legit yun Okay. mamaya. Kaya, huwag niyo nang istorbohin si pastor sa kanyang pagtulog. sa Oh, kanyang... tira sa Pastor. Okay. Got ba GUT? Ano po yan?
DOT? Okay. Next one, characteristics. Characteristics ng worldview. Yan. Mostly unconscious. Yan. Tama. Yeah. Pangalawa, emotionally, spiritually rooted. Emotional and spiritually. Spiritually rooted. So, yun yung worldview. Resistant to change. Yan. Pag mayroong mga pagbabago sa church, sila yung unang nagre-resist. Kaya nga pag mayroong mga pagbabago sa church, sabi nga, di ba yung culture dynamic? Di ba? Dynamic yung culture, nababago-bago. Pero pag nagbigay ka ng panibagong culture kasi sa atin, sa worldview ng iba, tingnan nyo, intindihin nyo po ito. Sa worldview ng iba, they were resistant to change. Ay, hindi ganyan ginagawa ni ano. Ay, hindi ganyan ang ginagawa ni ganito. Oh, yun, resistant to change. No? So, yun yung ano. Kaya nga sabi ko sa Bible study rin gano'n, di ba? Pag nagbago tayo ng, like for example, sa mga Bible study natin, matagal ko na tinatanong sa inyo, ano ba tawag niyo sa Bible study niyo? Small group, big group, D group, go group, life group. Cell group kami. Diba? So marami mga tawag eh. No? Pero dapat magkaroon tayo ng isang tawag lang. No? Isang tawag lang. Siguro pag yung maintindihan mo na, pag sinabi mong small group, o sabi mo, or cell group, diba? Dapat nagkakaintindihan lahat yon. Although synonymous naman yun, cell group man yan, small group man yan, life group man yan, diba? Big group man yan. Kasi ba, sa victory, ang sabi nila, big group. Ano ba sabihin? Victory group. CCF. Ang sabi nila, ang kanilang group, ang tawag nila ay D group. Ikaw, para maintindihan nyo. Ngayon, kahalagaan mo. B group, tapos D group, PCF. Pwede naman pinalaw naman ng victory. Ikaw kung kumpletohin. Okay, D group. Yung iba, sa campus ministry, life group. COP, alam niyo yung COP tawag nila ngayon? Go group. Yung iba, cell group. Ano ko last na niya? Ano ba yung cell group? Cell group. At ano yung cell churches? No? So, ibig sabihin, yung iba, yun, tawag nila, small group. Yung G12. So, small group, pero lahat naman ito, pareho naman niya below dito sa amin. Hindi Small ko gusto group. kong word small group. Lahat yan. Kasi lagi Lahat ng sinasabi ni pantawag. Pastor. Okay, yung iba, tawag nila ay BS. Diba? BS. Bible Sama yan, BS. Alam mo na kagad, no? Very synonymous na yung, Bible study. yung tawag na gano'n. Lagyan natin yan. So, BS. So, ibig sabihin, nag-develop eh. May kanya-kanyang mga system yan. Okay. At ito yung nakapaloob dun sa sistema na dapat mong ilagay doon sa church. No? Kasi dito, like for example, ito. Pangalan pa lang to Pangalan pa lang to Kaya dapat yung pangalan transferable. Transferable. Kaya yung pagbabago ng worldview natin. Kasi yung iba resistant to change. No? Resistant to change. Yun yung dapat na maano natin. Magkaroon ng changes doon. So another worldview characteristics provides coherence to beliefs and practices. Okay, so ito yung worldview mo ay coherence sa beliefs and practices. Paano pag magkaiba yung belief mo at iba yung practices mo? Problema tayo. Conflict. Na ano ba yun? Yung conflict yung yung belief mo. Saka yung iba yung pinaniniwalaan mo at iba yung ginagawa mo.
Yun, no? Parang Doon magkakaroon ngayon ng, ng conflict. mahirap yung No? Kaya nga yung worldview mo, di ba? Kaya nga pwedeng magbago ang worldview. Kaya nga lang, may mga tao kasi na resistant to change. Lahat naman tayo resistant sa mga changes na nangyayari sa atin. Okay. Another one, relationship to culture, worldview shapes culture. Culture expresses worldview in daily life. No? Sinishape niya yung culture. Remember, sabi ko nga niya, pag may mga changes, di ba? So, nagbabago ang culture. Example, society that believes ancestors influence daily life will practice ancestor veneration. Yan. Yung mga ancestral worship. No? Wino-worship na yung mga picture. In mission context, cross-cultural communication fails when worldview differences are ignored, even if surface culture is respected. So, parang nagkakaroon na siya ng conflict between yung worldview at yung surface culture niya. So, ano nangyayari? Walang communication. Walang communication. Kaya nga hirap, yung iba hirap mag-share ng gospel. Dito na nga lang sa atin. Hindi na sa ibang bansa. Dito lang sa atin. Diba? Pag merong mga ibang culture o yung ibang religion, kasi ibang culture yun, no? Pag ibang religion nila, iba na yung culture nila. Iba yung pinapaniwalaan nila. So, nagkakaroon ng conflict yun. So, pag ginawa mo ang conflict at natamaan yung kanilang religion, yun, ano mangyayari? Communication, failure. Sabihin, failure na yung communication mo. Shut up ka na kagad. Oh, wala tayong pag-uusapan. Biglang, yung bubukas na sana, sasarado. Lalagyan pa ng kandado. No? Naintindihan niyo po? So, yun yung kahalagahan ng worldview no? At ng culture. Okay? So, kaya nga lang, yung communication mo, magpe-fail yan pag hindi mo naintindihan yung worldview differences. No? Okay? Sabi nga, di ba, religion pa lang. Dito rin, magkaiba na yung religion nun. Okay? Next one, ethnocentrism. Ito sabi nga, this is a negative part. Etong ethnocentrism, merong prayer na mga idea, no? Ethnocentrism, tendency to evaluate other culture using standards, values, and assumptions of one's own culture, then resulting in judgment or superiority. Yan yung ethnocentrism. Karamihan yan yung mga expat. Alam niyo ba yung expat, no? Diba? Ibig sabihin yung mga foreign workers, no? So, expatriates. Yung parang OFW dito. No? Yung mga missionary, parang OFW yan na nandito. At tayo, pag tayo nagpunta sa abroad, OFW rin tayo. Doon, expat. No? So makikita natin dito, gumagamit tayo ng ethnocentrism. Yan. Ibig sabihin, ginajudge na natin base rin sa ano, ay, hindi ganyan yung sa amin. Kahit hindi ka nagsasalita, no? Hindi naman to ganito sa amin. Diba? Remember yung magic tree? Diba? Remember yung magic tree? Diba? Hindi naman ganyan yung sa amin eh. Pero sila patuloy pa rin kasi doon sila nabibless eh. Diba? Hindi ko alam kung nagbago na sila ng ng technique, no? So, yun yung ginajudgean natin sila agad. Ito yung negative dito sa ethnocentrism. Yung kinalakihan mo, dinadala mo. Dinadala mo saan? Dinadala mo sa eskwelahan, dinadala mo sa trabaho, dinadala mo sa simbahan. Yan yung nakabiwian mo eh. Diba? Nakita mo ba kayo mga Kristiyano, pagpapasok ng Christian church, biglang gaganyan ba? Siguro yung mga pagbabago.
Diba? Makikita mo yung mga Kristiyano na nga. Diba? Tinuruan mo ng manalangin. At pagkatapos, yung pastor, pagkatapos na mag-pray ng amen ng pastor, biglang magaganyan pa rin. Bago siguro. Simpleng-simple yun, ha? Simpleng-simple. Tapos bigla sasabihin mo, Sister, hindi na tayo ganyan. Mali yung ginagawa mo, demonic yan. So, ethnocentrism. Intindihan niyo po? Ginadyansan natin siya. Base doon sa alam natin sa Biblia. Alam natin na ganun yung Biblia. Pero kung ma-open naman siya at lalayo siya sa church, huwag mo nang korekin. Diba? Sabi nga Tayo na lang pag hindi ka inaano, huwag mong anuhin. Diba? Diba? Kasi, alam mo, pag Kristiyano na tayo eh. Pag Kristiyano na tayo, lahat inaano natin eh. Diba? Kung hindi ka naman inaano, huwag mo anuhin. No? Eh, lalo na ngayon, di ba? Pagmamahal na araw. Di ba? Okay, wag natin judgean yung ibang tao simply because they don't believe like we believe. Kasi darating rin time, pag sinare mo yung gospel sa kanila, then they would know. Di ba? Then they would know. Malalaman nila yun. No? Okay. Alam niya na, ethnocentrism. Paggamit ng ethnocentrism, baka may mga i-apply tayo at si-share tayo sa labas. Pag tayo, in the form of evangelism, no? So, pag-ingatan po natin. Yung gano'n, yung tingin natin yung judgment natin, yung superiority natin, no? Yung assumption natin sa kanilang mga na-develop na culture, ganyan. Pumunta tayo sa mga ibang lugar, diba? Next one, common expression. Yan, ito rin common expression. Our way is normal. Theirs is strange. Ito yung mga expression ng ethnocentrism. Assuming one's cultural practices are universal. Kala niya, pare-parehas lahat. Diba? Okay. Confusing culture with morality or truth. Yung culture, nakukonfuse niya pagdating sa morality. Kasi yung iba yung culture eh. Pag nag-practice ka, sa certain culture, meron practice. At ang practice na ito, it's either moral or immoral. Sabihin yung action mo within a culture. It's either moral or immoral. Sa ethics yun. No? So, ang question nun, yung morality. No? So, minsan, akala na ba yung culture, yun yung morality. Kaya para ba culture na yan, ako. Ano yan? Halimbawa, pesta. Diba? Sa mga probinsya, usually sa mga probinsya kasi nag-ahanda eh. Dito yata, hindi na nag-ahanda, no? Dati, no? Dati pa rin, no? Dati, pag nagpapesta, nag-ahanda tayo rin sa Manila eh. Siyempre, for economic reason, no? Economic reason ngayon. Kaya, siguro nung nabubuhay pa yung nanay ko, lagi nag-ahanda yun pag piyesta sa amin eh. No? So, sabi nga ng mga barkada, babaha ng beer. Babaha daw ng beer. Siyempre, inuman, di ba? So, ganun yung nangyayari. Sa mga lalaki, inuman. No? Yun yung nangyayari doon. Pero di ba, yung na-develop na culture, di ba, minsan yung culture na ganyan, on the surface, tapos, ang question pala, morality. Diba? Morality. Okay? Ang question, ano bang, siyempre, makasalanan ka, unbeliever ka, makasalanan ka, hindi ka po binabago ng Panginoon. Ano yung expect natin? Ano yung expect natin sa tao? Basta ganon. Diba? Na-expect natin, nagsusugal tong taong to, ng bababae, naglalasing. Diba?
na-expect natin, eto, nagmumura. Diba? So, ina-expect natin, bakit? Hindi naman siya talaga binago, hindi pa siya binabago ng Panginoon. Tapos, gusto natin, babago sila. Ba't kaya nandito ang mga taong to? Ang babastos. Diba? Pero hindi nila alam, tingin nila sa'yo. Ba't kaya yung tao yan, ang bastos mo? Diba? Alam mo, sila nagbabow down doon sa Mama Mary. Nagbabow down sila sa Mama Mary, ganyan. Tapos ikaw, pag ikaw nakita ka lang, hindi ka nag-bow down, bastos ng taong yun. Diba? Pero iba yung ano, paningin mo sa kanila. Oy, idolatry yung mga taong yun. Diba? So magkaiba. Conflict. No? Conflict ng values. Okay? So yun yung dapat nating pag-ingatan din, no? So that we'll be able to be effective sa ating evangelism concern, no? Kasi sa small group, kailangan natin yun, no? Yung evangelism. Pag walang evangelism, walang growth. Aray ko. Kaya pag kayo may small group, tapos wala kayong evangelism, huwag kayong magtaka. Bakit hindi kami lumalago? Wala nag-evangelize. Yun. Ako, baka ma-open kayo. Huwag kayo ma-open, ha? Lesson lang to, lesson. Walang personalan. Okay? Lesson lang to. Kung ano man yung dapat natin correct, di ba? Yung parang kinokorrect natin yung ating spiritual journey. Di ba? Kinokorrect lang natin yan. Ano ba kulang sa akin? Kulang nga pala. Para lumago tayo, kailangan natin mag-evangelize, mag-invite. No? I-open natin. Remember yung binanggit ko sa inyo? Pag sobrang fellowship nangyayari sa small group, anong nangyayari? Bisbisan. Namamaga. Koinonitis. Remember yung koinonitis? Di ba namamaga na yung grupo? Nagsisitabaan na. No? Hanggang sila-sila na lang. Paano kayo mag-grow? Tataba lang kayo niyan. Hindi kayo mag-grow. Di ba numerically? Pero yung mga pinapakain mo sa Bible study, nagsisitabaan. Diba? Yun lang ang growth nila. No? Pero numerically, hindi nag-grow. A healthy church or a healthy group naturally grows. Amen. 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 Pag healthy group mo, it will naturally grow. A healthy church, pag walang sakit yung church, it will naturally grow. Okay. Base po yan doon sa natural church development. Ano po? Okay, so next one, form of ethnocentrism, mild. Unconscious assumptions. Anong assumption niya? Why don't they think logically? Itong mga taong ito, kaya makikita mo yung, yung mga prosesyon, yung Black Nazarene, di ba? Nakikita natin, di ba? Sabi niya, ba't kaya hindi nag-iisip itong mga taong ito? Di ba yung last ng Black Nazarene, may namatay? Di ba may namatay na isa? Heart attack? Di ba? Kaya nga yung unconscious assumption na yun, kung mga tao, at hindi kaya sila nag-iisip. Usually tayo ganyan eh. Lalo pag may mga dalang mga Mama Mary, inaano kagad natin. No? Well, napapala nila rin. No? Pupunta ka ng Quiapo. Yan, sila may malapit sa Quiapo. Diba? Punta ka ng Quiapo, kung ano. Bimpo o panyo, di ba? Ano ka sa ano? Makikipag-agawan ka pa. Tapos nung display yung replica,
Display yung replica doon sa grandstand. Doon pa makikipagsiksikan. Eh pag ordinary day sa Quiapo, di ba? Pag ordinary day sa Quiapo, pwede mo naman anytime. Ba't kaya, ko. Pero dapat ba natin sila judgean? No. Di ba? Hindi. Hindi nila alam eh. No? Hindi pa sila namumulat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yan yung sinasabi natin na, why don't they think logically? Yun yung questionin mo. No? Diba? Kung ginawa natin yung role natin, hindi nila gagawin na yun. Okay? Ano ba? Form ng ethnocentrism. Strong. Ito yung cultural superiority, racism, or exclusion. Ewan ko lang yung mga balita, no? Ng yung racial discrimination doon sa mga ano natin, sa mga nag-abroad. Ako may kapatid ako sa abroad. No? So, yung mga nag-abroad na, di ba, yung sinasabi dito yung cultural superiority or racial. Bakit minasakir ni Hitler ang 6 million Jews? Di ba? Bakit? Because of racial superiority. Di ba? Kasi niwala sila eh. Yung mga Nazi, niwala sila they belong to the Aryan race, which is the superior race sa lahat. Kaya lahat ng mga tao, papatayin nila. Ang plano nila, hindi lang mga Jew yung patayin. Pero dahil yun yung mga talagang galit na galit siya sa mga Jew, yun yung una niyang pinatay. Because of racial superiority. No? So, sa atin gano'n, di ba? Ang tinuturo ng Biblia, humility. At tinuturo ng Bible, servanthood. Amen. Okay? Sa discipleship natin ganun eh. Dapat sa discipleship ko, dapat maging yung meron tayong humility, pagpapakumbaba. At pagkatapos yung servant tayo ng lahat. Servanthood, parang hirap nun, di ba? No? Parang hirap gawin nun. No? Pero supposedly, dapat yun yung part natin. No? As a follower of Christ. That we must be a servant at baba natin yung sarili natin. Di ba sabi ng Panginoon, di ba? Ibaba mo yung sarili mo, di ba? At tataas ka niya. Di ba? So, ganun yung yun yung inaano natin sa sarili natin. Hindi yung tataas mo yung sarili mo. No? So, pride. No? Pride goes before fall. No? Ibig sabihin, bago ka ma-fall. No? Yung andun yung pride. Okay? So, cultural superiority, racism, or exclusion. Marami pa rin ngayon, di ba? Nababaltaan natin eh. Si Sister Edna, yung pamangkin niya, nasa UK. Nurse dun sa UK. So, nakikita niya na meron pa rin mga, even dun sa hospital na pinag-deliveran, merong mga, racial discrimination. So, meron pa rin alam mo, pag iba yung race mo, yung mga mahirap na trabaho, yun, nagpupo yung yun, ikaw, yung mga mahihirap na parte sa'yo. Tapos sila, mag-BBP. Ako na. Ayan, BBP. Pero pag yung mga, nagpupo yung ano mo, ano yun? Lalo na pag nagkalat. Di ba? Grabe yung simpleng racial discrimination. No? So, yun nangyayari sa ating mga kababayan. No? So, galing naman. Yun yung, sabi nga, yun yung strong na form ng ethnocentrism. No? Siguro pag kahit mga Christian, diba? Na mga pupunta ng mga ibang bansa, dito, pag may mga Amerikano rito, pag mayroong mga Amerikano, talagang, alam mo yung mga Amerikano, ng mga turista rito, very arrogant yung iba. Very arrogant, no? Yung isang vlogger na Russian,
Kaya isang vlogger na very arrogant, di ba? Kaya tuloy, na-deport siya. No? So, yun naman, yun yung superiority. Okay? Form ng ethnocentrism. Okay? Next one, effects. Effects ng ethnocentrism, miscommunication. Sabi nga, hindi pagkakaintindihan or hindi ka maintindihan on the other side. Sabi ko, may always on the other side eh. No? One side, one side. No? Pero tingin mo, sa sarili mo, one-sided lang. Di ba? Minsan tayo, one-sided lang eh. So, nagkakaroon ng miscommunication. Cultural offense. No? Meron silang mga culture na na-develop tapos iaano mo, bigla mong babaguhin. Another one, power imbalance. Kapangyarihan na hindi siya balance. Okay? Ano ba yung power imbalance? Sa konteksto, or cultural imperialism, halos magkapareho yun, power. So, like for example sa ano, di ba? Lahat kayo nag-handle ng small group, no? Meron na ako, kagabi ko Praise the nag-start. Lord. Di ba? Sino ba iba? Sino ba? Hindi na? Di ba? So, ito yung sa ethnocentrism, di ba? Yung power, di ba? Hindi ka makapag-develop ng another leader. Okay, magalit ha. Hindi ka makapag-develop ng ibang leader simply because of the power involved. Bakit? Ayaw mong i-transfer. Di ba? Sa kanya. No? Karamihan ng mga yung growth ng small group, hindi nag-grow yung small group. Simply because wala kang ni-raise up na leader kasi na-insecure ka. Because of the power and ito yung sabi, cultural imperialism. Para bang development culture, ay, nako, sanay yung mga tao sa akin. Yeah. Ganun ba yun? Hindi ka makapag-develop o makapag-raise up ng leader simply because tingin mo sa sarili mo, ako yung magaling. Ako yung magaling. Hindi ka pa. Alam mo, may potential leader na nakikita. Oh, hindi mo siya ma-raise up simply because insecure ka at gusto mo lalo ka pa rin sa authority ng pagiging isang leader. Alam niyo po yung ideal? Ideal na multiplying groups. Siguro, sabi ng mga expert, ng mga cell group, dapat meron kang nire-raise up na leader within 6 weeks. Exactly, 6 weeks na yon, ibig sabihin, nakikita mo kung ano yung potential to. Ito yung nire-raise up kong leader. Potential to. Potential, within 6 weeks dapat makita mo kung sino na yung next in line. Next in line, nakaka-outplay sa group na to. Pambihira, 10 taon ka na nag-small group, wala ka pang ni isang kuting eh. Diba? Diba, wala ka pa na-raise up na leader. Dapat within 6 meetings, identify mo na. Identify mo na kung sino yung susunod na leader. And another 6 weeks, alam mo na yung susunod, apprenticeship. Intern. Diba? Yung tip, bibigay ko lang sa inyo sa small group. Paano kung ayaw? Pinapahirapan ng pag-research eh. Basta paano kung ayaw naman? Alam niyo yung mga growing churches kasi, yung mga growing small group eh. Paano kung ayaw daw?
Ha? Kung ayaw nung nakikita mo potensyal. Pag ayaw? Oo. Yun. Parang hindi pa siya handa. Yun lang. Meron solusyon doon. Makinig kayo sa small group. Babagitin ko po sa inyo kung ano yung solusyon. Paano masusolusyonan yun? No? So, bago ko palang umabot sa ayaw, within 6 weeks and another 6 weeks, no? Kaya nga yung group mo, dapat consistent eh. Hindi yung 6 Yung pa, yung consistent. ngayon, tapos mag-meet kayo 6 weeks after. Consistent. Oh, meeting ulit tayo. Pagkaraan ng 6 weeks, ay naku, buhay. Walo. Paano mo maguguro? Baka siguro assistant lang Next pa siya. lang, magiging. Gabi nga makapito Masyado mabilis yung Challenges. Masyado mabilis eh. Pag-handle niyo po ng small group, ilang taon na? 6 years. Kaya nga ganun kasi yung mga research sa cell group, small group, life group, dapat kasi maging dynamic eh. Maging dynamic dapat. Magsiset ka ngayon ng goal. Dapat 6 weeks, alam mo na kung sino yung next. Another 6 weeks is training and apprenticeship. No? Dapat i-raise up mo na siya. O, pag 6 weeks, iwanan ko na sa ito. At paano yung practice na yun? Tuturo ko po sa small group. Aray ko. Naintindihan niyo na po? Yes. Okay. Next example, interpreting, ito yung ano, ng ano ba? Effects. Ano ba? Effects. Ah? Effects. Interpret indirect communication as dishonesty rather than cultural politeness. Yung hindi ka yung isang co-teacher ko. Alam mo yung isang co-teacher ko, kasi sa bagay siya, PE teacher naman siya, no? Pagkakausapin mo yung teacher na yon, sa iba nakatingin. Halimbawa, kausapin ko si Tereba. Alam mo po, si Tereba, kasi meron akong ano sa inyo eh. Meron nakatingin siya sa inyo. Iba rin yung season. Anong tawag to? Ito yan na ba yan? Ha? Wala na ito. Mayroong ganon. Diba? Nangyayari yan sa small group. Okay? Kaya dapat natin gano'n. Kasi yung indirect communication kasi nangyayari sa gano'n. Kaya lang, nagiging parang nababastusan ka. Ano ba naman ito? Nagsasalita, hindi naman nakamaharap sa akin. Diba yun? Sa ating kultura natin eh. Sa kultura natin, ganun. Diba? Pag hindi umarap sa'yo, binabastos ka. Pero may mga taong hindi talaga umaharap pagkausap ka. Ibig sabihin, given na yun, no? Meron palang tao. Meron po talang ganun na tao. Na hindi makatingin. Nakausap ka tapos sa iba nakatingin. Sa iba nakatingin. Ganun. Mayroon. Di ba ito ganda? Hindi ko na sabihin pa, kilala kasi. Kilala kasi ng ni Sister Edna yun. Ayaw talaga. Babae ng Okay. Sa indirect communication, kala natin binabastos tayo or dishonest ng tao. Okay? Judgment lang pala yun. Another one, in missions context. Ethnocentrism historically led to, ano yun? Imposing Western worship style. Yan yung style ng ano? Style ng Western. Diba? Ano yung Hillsong? Ano ba? Bethel. Planet Shakers. Yeah. No? Diba?
So, yun, Ang mahal ng ticket. diba? Nangangarap pa lang kami pag... Yun. Dapat kung meron tayong gagamitin, sabi nga, di ba yung kaibigan kong pastor? Hindi ko pa pinag- Di ba yung integrity music na Don Moen, tinranslate niya sa Tagalog. At taga naman yan, taga nyo mag-translate ng ano. At tinagalog yung mga integrity music ng kay Don Moen. Okay, rejecting indigenous leadership. Yung pagre-reject mo, kasi di ba, western ka o tingin mo sarili mo, ikaw na lang. Ikaw ang bida. Ikaw ang rockstar sa small group mo. Yun. Parang, di ba, nire-reject mo yung leadership ng iba. No? Kasi tingin mo sa sarili mo, hindi, magaling to. Hindi naman nag-Bible school to eh. Ako nag-Bible school ako, tinuruan ako ni Pastor Tony. Magaling na ano yun. Theology. Diba? So, yun yung ano, yun yung ano eh, nire-reject mo siya simply because dun sa educational part ng tao yan. No? Hindi mo alam. Alam niyo ba yung mga greatest evangelist? Hindi nakapag-aral. Spiegelworth. Tama ba yun? Tama ba yun? Basta ito ya. Smith, Wigglesworth. Ang hirap eh. Diba? Wala. Dati no read, no write. Nandalangin sa Panginoon. Sabi niya, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, Panginoon, ang tanging nababasa lang niya, Biblia. Other than yung ibang quotation, hindi na. D.L. Moody. Diba? Makikita natin. Ano ba yung trabaho ng D.L. Moody? Magsasapatos. Grabe yung ano. Kaya sasabihin mo, oh, kailangan niya, nakapagtapos ka ng ano, masteral degree, doctoral degree, hindi po. It is how we look on the person and on the heart of the person. Bigyan natin siya, potential lahat na maging leader. Kaya wag na, ibig sabihin, wag natin iisipin na tayo lang. Dapat isipin palagi natin sila naman. No? Hindi tayo lang. Tayo lang. Wala mangyayaring growth. Pag ano, hindi magmumultiply ang leadership. Diba? Pag nag-multiply ang leadership, magmumultiply ang group. Amen. Naintindihan niyo po? Amen. Baka sabihin na, napagalitan ko kayo. Okay, kasi missionary. Matagal kami missionary. 1987 pa, 1985 ako nagsimula mag-mission. No? So, nag-aral lang ako 1987. Kaya nagkakilala pa nga kami ng kaibigan ko. So, rejecting indigenous leadership. Ganun sa mga nagmi-mission. Diba? Kaya kayo pag nagmi-mission kayo, transfer mo sa locals. Diba? O i-transfer mo saan? Mag-raise up ka ng leader sa mga yan. Mag-raise up ka ng leader sa mga Aida. Amen. Diba? So, yun yung ano, yun yung mga kakulangan no? Sa mga missions, sa mga pag-mission. Okay, confusing Christianity with Western culture. Kaya nga, sabi ko nga itong colonialism eh. Very prevalent ang colonialism dito sa ethnocentrism. Ito kasi yung parang shape nila, ito na yung culture nila, ito yung worldview nila. Pag hindi ganito, reject. No? Pag hindi ka ganito mag-worship, reject. No? Pagbabago. So, yun yung nangyayari sa missions. Kaya yung mga missions, hindi siya nagiging successful. Simply because of judging. Kumbaga sana parang ano to subjective. No? Subjective to. Kung ano yung napipili ko, dapat yun. Kasi yung napipili ko, yun yung tama. Mali pala.
Okay? Next. Ito yung ano, isa pa rin maganda. Ito yung magandang part. Ang negative na part lang to, yung sinasabi siya ethnocentrism. Pero pinag-aralan pa rin natin so that we'll be able to understand, no? How ethnocentrism functions or identify natin kung ano yung ethnocentrism. Ito ba ay tinatawag na cultural relativism. Ano? Cultural relativism, principle of understanding beliefs and behavior within their own cultural context rather than judging them by external standards. And it asks, what does this practice mean to the people themselves? Alam mo, meron silang pinapractice. Para yung binanggit ko kanina, di ba, yung magic trick. Di ba? Parang tatawa tayo, pero totoo talaga yun na nangyari, no? Pero kung makikita natin dito, halimbawa, magbabago tayo noon. Meron silang na-develop na culture. Ganito sila kumanta ng worship, no? Ganito sila kumanta. At tapos biglang sasabihin mo, re-reviewin mo, i-correct mo, di ba, masasaktan itong mga taong ito. Kasi bakit? Sa cultural relativism, ibig sabihin, intindihin mo kung bakit nila binabanggit o kinakanta itong isang bagay na ito. Kung bakit nila ginagawa to. At intindihin mo sila in their own culture. In their own culture. Minsan pag mission ko nag-mission ako sa Tarlac or sa ba yung Mabalacat? Pampanga. Pampanga. Punta akong Mabalacat, tapos mission ko na yun, nag-mission pa ako sa Bambang. Banban ba yun? Banban, Tarlac? Bamban? Bambang. 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 Banban po. Bangbang ba? Bambang. Banban po. Banban. Bamban? Banban. Banban. Banban? Banban ba? Yung sa Tarlac? Opo, Tarlac. Banban. Cultural relativism. Kaya, Prince ako ron, medyo rural na yung area. Ewan ko kung naikwento ko na sa inyo. Dahil Prince akong ganyan, siyempre Prince ka, tapos may mga kumilala sa Panginoon bago. Sabi ko ganyan. Tapos pagkatapos mga preach, wala naman ko inaasahan kasi mission work kayo. Nag-mission ako ron, sabi ngayon sa akin, biglang may lumapit, Pastor, ito po siya, ganyan. Tapos may hinandle sa akin na plastic. Medyo makapal-kapal yung plastic. Ang dahil puro itlog. Puro itlog. Love gift daw. Love gift daw yan sa akin. Naku, pupunta pa ako Manila. Hindi ko madadali. Except na lang kung itlog na to, hard balls. Pero dahil bukid, wala silang offering, di ba? Ito lang yung may i-offer niya sa akin. Alam mo, sabihin ko ron, ay naku po, pupunta pa akong At pag hindi ko tinanggap, masasaktan yung tao. Anong ginawa niyo, Pastor? Kinuha ko. Tapos dinala ko ron sa mission house doon sa Mabalacat. Doon, kasi may mga kasama, pero kami tinitrain ng mga missionary rin doon. Buti hindi nagkabasag-basag. Tsak, may nabasag na doon. Dadali ko sana sa kay Santa Clara ba yun? Layo ibig sabihin, pag meron mga ganong area, halimbawa, ito yung nakayanan ko, ito yung kultura, bibigyan ka ng mga gulay, bibigyan ka ng mga papaya, yung mga prutas, diba? Buti lang din, walang binigay na langka, kasi siguro ang laki ng langka, paano ko mabuhat. Kaya nga, itlog na nga lang Ang bira. So, makikita natin, yung cultural norm na ginagawa nila, simply because wala naman silang pera, kung what they have, they would offer. Hindi mo pwedeng judge na yun. Tanggapin mo yung maluwag, pinibigay nila maluwag sa kanilang puso.
Kasi, di ba yung, hindi mo sila ginajudge doon sa alam mo. No? Di ba, inisip mo, dapat po nilaga nyo na lang. Parang sinabi, dapat po nilaga nyo na lang yan para baka pa ako pagka Manila. Di ba? Nag-request pa ako, di ba? O kaya, pinrito niya eh. Hindi ko, galing yung kaisipan ko, di ba? Luto na lang, tapos ipakain sa akin, di ba? Tapos pwede niya. Pero yun yung nasa art niya eh. Yung nasa art niya eh. Alam ka naman doon sa gusto ko. Hindi. Kung ano yung, di ba, nakagawian na rin sa tayo. So may mga ganong kultura. Kasi malapit lang kasi sa, yung mga Aita Village, malapit yun doon eh. Yung mga nagtatanim lang sila. Wala pa mong pinatubo nun, hindi pa sumasabog yung pinatubo. Okay. So, yun yung yun yung, what does this practice mean to the people themselves? No? Kung hindi, masasaktan sila. Especially yung mga no? Yung mga indigenous group. Okay. So, types of cultural relativism, methodological, analytical, research, and learning tool. Okay? 6, understanding without immediate judgment. Pag-iintindi muna, yung analytical, i-analyze mo. Bakit kaya? Bakit kaya? Okay? I-analyze mo siya. Yung isa nga yung nag-preach ako sa sa Koreano. Hindi naman hindi Mamaya sabihin na naman ito, dami ko ng kwento. Okay. So, yung sabihin, in every situation, dapat ina-analyze po natin. Analyze natin yung group natin. Group mo, bakit kaya? Bakit kaya hindi kami nag-grow? Sabi ni John Maxwell, di ba? Everything rises and falls on leadership. Narinig nyo ba yan? Ha? Narinig nyo ba yan? So, everything rises and falls on leadership. Di ba pag may nangyari, yung leadership, ano ba yung tawag doon? Sisisihin. Di ba? Yun yung sinisisi. Okay? So, kaya yung yung halimbawa, leader tayo, di ba? Intindihin natin, i-analyze rin natin. No? I-analyze natin. Okay? Yun nangyayari sa atin, nangyayari sa small group. Yung mga leader niyo pa rito, nagmi-meeting. Nagmi-meeting ba kayo? Opo. Nagmi-meeting ba kayo? Nagmi-meeting ngayon lang. Nagmi-meeting naman ngayon. Nagmi-meeting ba yung mga humahawak ng small group, nagmi-meeting ba as a small group? Ano po ba dapat binibitin sa small group? Ano po po binibitin sa small group? Ewan ko sa inyo. Pastor, nagkabahan ka Ayaw nag-start? sumagot. Ayaw sumagot. Di ba? Siyempre yung ginawa Sa, ko ng staff. minsan kasi, di ba, yung makikita natin yung yung hindi natin na-analyze tayo. Di ba? Yung nangyayari sa atin. Di ba sa group mo? Dapat, kung sino may mga group, di ba? Kwentuhan kayo. Ano nangyayari sa group? Diba kayo sa leader, huwag ka lang sama yung pastor, no? Dami-dami nang inaasikaso ng mga pastor. The purpose of a small group is to empower the lay group. One of the purpose of a small group is to empower yung lay people or yung lay group.
Okay? So, kaya nga yung ano natin, di ba, yung type ng cultural relativism natin, paano, in context, paano ko mapapalago? Bigay kayo naman. Magbigayan kayo ng mga tips. Magbigayan kayo ng mga tips. Paano natin mapapag-usap-usap kayo? Paano natin mapapalago yung small group natin? Siguro naman, pagkatapos ng 15 weeks, no, meron, marami na kayong matututunan sa small group. Brother Ronnie. Kukumpleto yung ba yun? 15 weeks? Brother? Ha? Magmumuni-muni ito si Brother Ronnie. Ang lalim na. Diba? Kailangan natin yon. Alam mo, small group, o yung mga leader ng small group, meeting. Diba? Meeting kayo. Wala kayong chairman? Wala kayong chairman? Wala kayong chairman? Wala kayong president? Para inasahin. Ibig sabihin, wala kayong leader? Hindi kami lahat. Wala. Leader daw. Leader daw sila. Leader. Pero wala yung nag... Ano yung Hindi. hinahanap ko ba? Kayo, as a small group, nag-meet. Kayo, may nag-lead sa inyo. O kayo nag-uusap-usap. Dapat meron na. At least every other week, no? Kung hindi man every week, every other week. Diba? Oh, meeting ng mga small group. Diba? Wala naman na tayong ibang gagawin, di ba? Wala na tayong ibang gagawin kung hindi antay. Aantay mo na lang ba dumating yung Panginoon? Di ba? Hindi. Sabi nga niyan, go on the other side. Pumunta ka naman sa kapitbahay mo. Ay, patakot-takot na, intercession yata yung gagawin ko sa small group naman. Ay, nako. Binibigyan ko lang kayo ng mga idea, preempt lang. No? So that we'll be able to understand more yung pag-aaral natin na pag-handle natin ng small group. Okay. Another one, type ng cultural relativism is moral or philosophical. Argues that no universal moral standard exists. Because no universal moral standards exist. No? Walang universal moral standard. Paano kaya yun? Sabi ng Panginoon, di ba? Diba yung humility nila, servanthood, di ba? Yung Christ-likeness, di ba yun yung standard natin? So, yung sabihin, as a Christian meron dapat tayong universal standard. As a Christian, sa Christian community lang, sa Christian context, meron tayong universal na standard. Ano ba dapat ang standard natin? Ano bang mga standard ang bawat isa sa atin? Trust and obey. No? Diba? Okay. So, yun yung ano. Yung isa. Yung, ano bang standard ng... Hindi ko binanggit yung ano, no? Yung pagsaset ng guidelines standard. No? Hindi pa tayo, wala pa tayo ron. Wala pa kami. Sa small group. Wala pa. Isa pa lang tayo. Ako pa lang nagbigay ng guidelines. Guidelines mo yun. No? Guidelines mo. Guidelines pa lang yan. Ang hirap kasi na, hindi ko makita kung tataas ng kamay. No? Ay, small group pa dati. Liliit eh. Hindi po Pero yung yung pagod. Kasi Alam mo sa monitor malito na eh. eh. Isipatin mo na ba eh. Pambira. Okay. Mix up. So, meron, ibig sabihin, meron tayong moral, universal moral standards. Kaya nga tayo, di ba, nagkakaroon ng mga guidelines, meron tayong mga rules, no?
pag-handle ng small group. Okay. Benefits ng cultural relativism promotes empathy and humility. Empathize. Mag-empathize tayo. No? Promotes empathy and humility. Pagpapakumbaba. Ano ba yung empathy sa Tagalog? Nilalagay mo yung sapatos mo, yung sarili mo sa sitwasyon ng Sitwasyon. Ano, putting Putting your shoes on the other shoes. another shoes. Sinusuot mo yung yung sarili mo sa sitwasyon niya. Ganun. Okay. So, empathy. Okay. Another one reduces ethnocentrism. Tingnan mo, nire-reduce yung ethnocentrism. Although meron kang understanding sa ethnocentrism, pero nare-reduce siya. Yung negative, yung pagiging judgmental mo. Next one is enables effective communication. Bakit? Kasi dito na makikita yung nako-contextualize. Nako-contextualize. Yung theology, nako-contextualize yung understanding mo. Diba? Base doon sa naiintindihan ng iba. Okay? Effective communication. Limits. Ano ang limit? May limit rin. Yung cultural relativism. Understanding is not equal. Not equal yun Understanding is not equal to endorsements. So, understanding is not equal. Ibig sabihin, nalaman mo, pero hindi, halimbawa, may nalaman ka sa culture nila, pero hindi nangangahulugan i-endorse mo to as the same practices sa iba. No? So, meron siyang practices. Halimbawa, kumakain siya ng dinuguan. Diba? Kahit walang puto. Kumakain siya ng dinuguan. No? Na walang puto. Kumakain ba kayong dinuguan kahit walang puto? O basta may kanin. Masarap yun. Kanin na kapalit. So, etong yung, sabi nga, yung understanding mo, meron ka understanding about kung ano yung ginagawa niya, kinakain niya, pero not necessarily i-endorse mo to sa iba. Bakit? Kasi may mga taong hindi kumakain ng dinuguan na walang puto. Gusto nila dinuguan with puto. Diba? Kita mo na yung pagkakaiba? Diba? Kaya nga, hindi siya equal sa endorsement. Pero naintindihan mo siya, naintindihan mo yung isang ginagawa ng tao, hindi mo siya po pwedeng endorse sa iba. Kasi gusto niya rin yung dinuguan kaya lang gusto niya may puto. Yung gusto mo dinuguan, gusto mo kanin. O, yun. Magkaiba yun. No? Magkaiba. So, dapat doon yung sa ganun illustration, maintindihan mo na siya. Maintindihan mo na itong taong to. Nga pala, gusto pala ito, may puto. Itong isang tao naman to gusto nito kanin. Okay, so yan yung understanding and is not equal with endorsement. Okay, not all practices are ethically acceptable. Not all practices are ethically acceptable. So ito yung limit limits. No? Hindi lahat ng practice o ng ginagawa ay ethically or morally acceptable. Ano ba yung ibig sabihin niya? Ano ba yung example niya? No? Yung ibang yung ibang Kristiyano, kaya lang baka, illustration lang to illustration. Yung ibang Kristiyano, Tuloy mo, Pastor. Sige lang, Pastor, sanay naman. hirapan ako sabihin. Sige lang. Dito, base sa illustration natin na to, not all practices are ethically acceptable. Like for example, sa ibang tao, like for example, yung ibang tao, ibang Kristiyano pala, yung ibang Kristiyano, umiinom ng beer. Pari nga na. Okay?
Yan. Naintindihan nyo na. Yung wine. Ibig sabihin, Yung sa... yung isa hindi umiinom. Yung isa, umiinom ng Red wine. red wine. Diba? Diba? So, ibig sabihin, hindi siya ethically acceptable. Kaya ang tanong, ang question doon, may impyerno kaya siya umiinom ng red wine? O may impyerno ang umiinom ng beer? Sabi naman. Kung pareho. magpapakalo. O, di ba sabi naman Kung yun? Ayun yung ano, sabi nga na Isang bagay. ethically accepted. Diba? Sabi, eto yung limit eh. Kasi may limit yung ano, yung cultural relativism eh. Ibig sabihin, intindihan mo yung konteksto niya, pero, diba, not all practices. Ang pinagtatalunan, ethical ba yan? Ano ba yung ethical sa Tagalog? Morally ba yan? Moral ba yan? Ang pag-inom ba ng beer, mapupunta ako ng impyerno? O pag-inom ng red wine? Ayun, ethical question. Tubig na lang. Ang hirap doon, di ba? Sa ibang bansa. Kasi kagaya niyan, Pastor, malamig sa ibang bansa. Oo. Ay kailangan nila na kahit Wine. paano. Diba? Oo. Maging normal na. Diba? Sabi naman yung paglalasing eh. Yun. Culture. Halimbawa, yung isang Not all. Pilipino, nagpunta, ito lang, isa pang illustration. Nagpunta yung Pinoy o Pinay, o mag-asawa, Sa ibang bansa. nagpunta ng Norway. Alam niyo yung Norway, bukod sa cheese, red wine. Diba? Yun yung kanilang ano, wine and cheese. Hindi naman naglalasing. Pero may isa pa silang bisyo. Ano po? Alam mo yung bisyo sa Scandinavian country? Alam mo yung bisyo nila, bukod doon sa wine at cheese. Ang isang bisyo nila ay yung, ano ba yung tawag ko? Sauna. Yung pupunta ka sa kwarto, tapos mainit, anong tawag doon? Sauna. Sauna ba? Spa. Sauna. 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 Bath. Yun na. Kapag Alam mo ba sa Scandinavian country, pag in-invite ka sa sauna, Nakahubad kayong lahat. Oo, paranas na kami ng dari na ethical ethical. Yes. Walang damit. Oh, Yeah. meron dito rin sa Pastor, Na-experience ko na nga yun. meron din dito. Pastor, yung anak ko na nasa Finland. Ano po? Lahat talaga yan sila. Nakahubad. Pag summer nga ako, may naglalakad pupuntang grocery, nakahubad. Ngayon, lalo na pala, Sa beach, di ba? hindi lang sa beach, sa papunta ng grocery. Public na yun. Pag mid-summer na, naglalakad. Kaya nga nung first time niyang sumama doon, na nakahubot-hubad, nagumanon siya, parang nagkaroon na yung relative nung asawa niya na, meron pala tayong kasama dito. Parang So, nung gano'n, tatanungin na lang siya kung sasama ba siya o hindi. O, gano'n na lang. parang na-shock. Kasi siya, nagsuot siya ng bikini. Pero hindi pa rin dapat padanggan. Eh sabi niya, Diyos ko, nakikita ko yung kumakalambang na ano. Nakaharap sa kanya, nakikipag-usap yung eldest na kamukha halos daw ni Kristo kasi mas guwapo kay Samuel yun eh. No. Kasi yung asawa ng aking anak parang nakakita ng Kristo. Yeah. Parang nakita si Jesus Christ. Foreigner. Eh mas pugi yung eldest. Nakikipag-usap daw sa kanya, Diyos ko, mamay daw makatingin, kumakalimbang yung ibaba. Medyo malalaki yung genitals nila, nakaka-anong tingnan. Pero for them, hindi maski yung lola, yung nanay ni Samuel, which matanda na, nakahubot-hubad din. Andun sila sa mid-summer cottage nila. Culture eh. Culture nila yun. Hanggang ngayon Yan na- culture nila. And worldview. So, ikaw, tayo, as a Christian, diba? Hanggang Eh, siguro dapat alamin mo yun.
Aalamin mo muna kung ano yung nangyayari. No? O kung ano yung mangyayari. Katulad doon, na-experience na ng anak mo, di ba? Pero ibig sabihin, nangyayari talaga. Yes. Ganon, like for example, ganon. May, okay, ethical question yon. So, ang mga kasagot lang, tayo at yung konsensya natin. Kung Kristiyano tayo. Kung Kristiyano tayo, siguro, alam mo na yung, alam mo, punta akong Norway. Alam mo na yung gano'n yung nangyari. Pero may mga kaibigan po akong mga pastor sa ano. Alala, hindi ko alam yung mga sikreto nila. Yung sabi nga ni Sister Rasmin, kumakalam. Ako, mama, kumakalerba yung Kaya nga, ito yung ethical question sa atin. Beforehand, dapat alam mo na kagad. Kung alam mo rin ganun yung mangyayari, may expose ka sa mga ganun, you better not. Hindi ka na dapat. Kasi it's a question, ethical question yan eh. It's a question of morality. Kaya mo ba? Diba? Kaya mo ba? Okay. Question mark. Question of the heart, diba? Okay. Sarap mag-aral ng ano, no? Intercultural studies. Pero, di ba yung binanggit ko sa inyo? Yung sa isang country. Actually, yung binanggit ko, yung isang babae nagpakasal ka, may 5 lalaki. Diba? Lahat yun, asawa na niya. Oh my God. No? Parang sa atin Sa Tibet. Ano daw? Mongolia, Tibet. Meron po ano, So, yun yung ano, yung kaya nga, wife yun po, swapping. culture eh. Swapping. Oh, Alam yeah, naman I babae watched that in the na- was that. Dahil siyempre, sasabihin ng, siguro lang ha, sabihin ng babae, wow, daming boys. Born as a Mary. Sa Amerika, Kasi culture eh. Pero hindi ko alam kung paano kumilos yung mga ano ron, kung paano kumilos yung mga Kristiyano pagdating dun sa cultural norms. Pagdating dun sa cultural norms, yung cultural practices. Pagdating doon. So, kaya nga yung cultural relativism, meron siyang limit, may hangganan, na maintindihan. Alam mo, pinipili mong maintindihan yung culture niya, pinipili mong maintindihan yung context ng kanyang kultura, di ba? So, pero may limit ka eh. Sabi nga eh, kung Kristiyano ako, pupunta ba ako sa sauna party nila? Di ba? Pupunta ba ako ron? Yung wine, medyo okay pa yung wine. Cheese. Parang ano yun eh. Di ba? Parang yun yung merienda nila eh. No? Pero yung, di ba, yung ganun, di ba? Yeah. Moral. pero lahat naman Ethics. Yan. Abangan nyo yung ethics. Okay? So, siya na out of focus. so another one, yung limits, requires critical reflection. No? Yung critical reflection natin, yung pagre-reflect, tama ba yun? Tama ba mag-conform ako sa kultura nila? Alam niyo po sa Roman, sa Greek practices, Roman and Greek practices, meron silang bathhouse. Bathhouse. At doon, pero ito lalaki lalaki lang. Puro lalaki, may mga bathhouse. Yun. Naked lahat. Sa babae, ganun din. Meron silang public bathhouse. Separate. Naranasan ko Na-experience namin yan dito. Minsan nagpunta kami. Bandang MOA. Nagpunta kami Wait siya. sa Bayan City. Nagpunta kami sa isang sauna, massage parlor kami.
Kasi ako, Pwede pastor, nagubad kasi David, nahihiya siya. hindi ko alam. Hindi ko alam. Magpapamasahe kami. So, pagkatapos ng ano, tapos bilubog ka sa parang hot spring. Merong public bath. Yung iba, puro lalaki naman. Lalaki, babae, iba, separate, malayo. No? So, pag mag-ano ka ron, lahat mga naka-ano. Tatanggalin mo. Wala. Walang ano. Walang ano. Oh, ano nga, ring ko. Ipakwenta ko. Hindi maganda. Siyempre, mamasage ka eh. Naka-short ka lang eh. Di ba? So, yung medyo hindi pa ganito kalay yung chan ko. Pagpasok ko yun, oops, naku, tanggalan ng mga copies na rin niya. Nakita ko ganyan, ipakwenta ko. Ito, nakita ko rin sa labas. Bakit? Kasi yung mga bagod dating ng mga Koreana eh. Diba? Bigla nagtalunan doon ba? Sabi nito, walang ano. Ang bihira. Culture nila yun, dinala rito. Pero, di ba, nasa sayo kung yung ethical question, ikaw ang makakasagot. Okay? Intindihin nyo po. Ang dami ko na illustration sa inyo ha. Baka hindi pa personal experience pa namin. Yun. Alam niyo kung saan yun? Hindi ko na sabihin. Alam nila yun. Meron yun, pastor, sa Wensya. Meron siya. Alam mo. Oo. Okay. May Star City. Baka magpamassage din kayo ron. Ano? Napunta na namin yung pastor. Kaya hindi ko sa ginawa yun. Okay, next. Ito yung example ng cultural relativism. Understanding polygamy Yun. in its economic, social, historical context without immediately condemning or approving it. Isa sa mga example. Ayaw ni pastor. Sabihin, bakit nag-aasawa ng marami? Yung lalaki, di ba yung polygamy? Although it's a practice sa sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yung mga leader talaga na polygamist. No? Sabihin, maraming asawa. Okay? So, hindi yun yung sinasabi ko, religious naman yon. Ito yung culture. No? Yung polygamy in culture. No? Na kaya nga, bakit nag-aasawa ng marami? Yan, economic reason. Muslim, for example. Bakit nag-aasawa ng marami? Pwede ka mag-asawa ng marami, sabi nila, pag kaya mong i-support yung marami. Ha? Pag kaya mo, di ba? Kaya yung mga Muslim ngayon, first floor sa original, second floor sa pangalawa, third floor sa pangatlo. Yun. Di ba? Sa culture eh. Culture ng mga Muslim, religious or cultural practices. So, ibig sabihin, economic. Bakit naman yung mga babae? Bakit naman nagpakasal pa? Ayaw ni Mariel niya. Yan. Kasi bakit? Economic reason. Maraming asawa. No? Sa economic reason. Pero din sa mga 1040 windows, pag nagpapakasal, yung mga babae, dun sa mga well-to-do ng mga lalaki, di ba? So, para mas marami, biro mo naman yun, pag lima yung asawa mo. Babae ka, pag lima yung asawa mo, oy, haka na yung mga saldo yun. Di ba? Economic reason. Okay? So, yun yung nangyayari dyan. So, historical context, ganun din. Kasama na yung history nila. So, mission context. Cultural relativism helps missionaries, listen before speaking. Pangalawa, discern cultural meaning. Ano ba ang meaning ng culture nila or practices sa culture nila. Okay? Discern. Hindi yun yung discernment na sa Bible na Yung discernment ay yung understanding, no? Yung understanding mo, no? Pagdating sa culture. Okay? Next one, separate gospel message from cultural or
sa missions pala, kailangan mo separate yung gospel message from cultural form. So, merong culture eh. Tapos meron kang gospel na isi-share mo sa kanila. So, sa missions, yung cultural relativism, sabi nga, di ba, yung mga illustration ko kanina, yung ethical question. So, will ethical question prevail? Ang sagot, conscience. Ano ba dinidictate ng conscience mo? Diba? Ano ba dinidikta ng conscience mo? Kung di mo makonsensya, yan. Hindi mo makonsensya, uminom. Diba? Konsensya. Nasa konsensya natin yan. Diba? Kasi yun yung magdidictate sa atin eh. Pero alam mo na, Kristiyano ka. No? Okay? So, separation ng gospel sa cultural form. Okay, yan ang ginagawa ng mga missionary. Listen, discern, separate gospel message from cultural form. Okay? Next one, comparative summary table. Ito yung apat culture, worldview, ethnocentrism, cultural relativism. Yung focus ng culture, shared way of life, meaning sa worldview niya, meaning and reality. Number 3, ethnocentrism, self-centered judgment. And yung cultural relativism, contextual understanding. Contextual understanding. Maintindihan mo yung context ng culture nila. Kaya nga, yung isa sa mga yung contextualized theology. Contextualized theology, doon sa verbo magay, yung sabihin, yung nakaligtaan ng mga missionary kasi, yung context ng Pilipino. No? Sumasabak sila sa missions na tag-evangelize with their own agenda na hindi nila nire-respeto yung culture. Basta banat lang ng banat yun. Ganun yung nangyayari. Without understanding yung kanilang culture. Yun yung mga pagkakamali ng mga missionary. Even ang gamay naman, yung iba yung supremacy pa rin ng colonialism sa atin. Diba? Basta Amerikano, magaling. Diba? Basta Amerikano, magaling yan. Hindi. Okay, so level ng culture, surface, and deep. Yung level ng worldview niya, deepest. Ethnocentrism, attitudinal. Yung sabihin, attitude. Okay? Pwede kang mang-snub. Pwede mong snubin yung kultura nila. Pwede hindi. Okay? So, binabasa mo na kagad yun. Pag in-snub mo yung culture nila, oh, ganito pa ganito. Tinatanggal pala yung sapatos. Dito. Okay. Level ng cultural relativism. Methodological. Yun yung level. Key question, how do people live sa culture? Sa worldview, why is life this way? Sa worldview niya. Ethnocentrism, anong question? Why aren't they like us? Katulad natin. Bakit hindi sila katulad natin? Parang very subjective to Very subjective siya. So, ano pang cultural relativism ask, what does this mean to them? Ano bang ibig sabihin nun? Nung kanilang kinikilos, nung kanilang ginagawa. Like for example ito sa pagpunta ka ng North, di ba, sa mga igorot. Yeah, pag yung meron silang parang celebration, pag celebration nila, alam mo, bisita ka, yung nagpapatay sila ng rebel, kaya nagpapatay sila ng manok, tapos parang iaalay yung manok, yeah, parang merong religious
yung understanding yung gano'n. Diba? So, yun yung yun yung nila, papatayin nila yung ano. So, dapat maintindihan natin bakit kaya nila ginagawa ito. Yung pala, hundreds of years or perhaps thousands of years practice na nila yun. Kaya, tapos biglang sasaba ka, hindi, ito, demonic yan. Diba? Biglang magpipres ka ng demonic yan. Diba? Hindi yan, maka-Diyos. Diba? So, wala na, sira na. Kaya baka susunod naman, ikaw naman gilitan. Marami pong naging ganyan na. Ang mga missionary. Yung mga missionary puro sa jungle ng South America. Marami na pong ganyan na na matay. Siyempre because nila naintindihan yung tribal people na kaya nilang gawin yung mga yun. Kasi pag may dayuhan, patay ka. Yeah. Hindi mo na sinaalang-alang yung gano'n. No? At magsasabi ka ng, sama yan, demonic yan, ito ganyan, without understanding. Ano ba meaning nito sa kanila? Okay. So, main risk ng culture, oversimplification. No, oversimplify. Okay? Nasosobrahan, no? Yan yung risk. Worldview risk is ignoring hidden beliefs. Na-ignore natin yung mga hidden beliefs. Sabi nga culture within a culture is a subculture. So meron pang mga hidden beliefs yung mga tao. Ethnocentrism said, ang cultural domination. Yan. Parang yan? Para mga, alam na natin yan, para yung mga Spain. Yung nagpunta rito is a cultural domination. Yung kanilang vision, cultural domination talaga yun. I-dominate, colonize, parang cultural colonization. Okay. Another one, cultural relativism is, yung main risk niya is moral paralysis. Bakit? Sabi ko ethical question Ano magagawa mo? It's either kasalanan ba to o hindi? It's neither kasalanan at hindi. Ano gagawin mo kayo? So, sabi nga ang basehan mo na lang yun, yung conscience. Conscience. Okay, saka ano pa? Stumbling block. Ano pa? Yung stumbling block, it may cause offense. No? And therefore, it will block yung gospel message natin. Sabihin, check mo na. Hindi yan. Diba? Okay. Diba, sabi nga sa Africa, pag may interest ka sa isang tribe, papainumin ka ng dugo, yung talagang fresh from the cow pa gaganyan lang ka, tapos, yung basong ganyan, papainumin ka ng dugo. Hindi dinuguan Hindi dinuguan papainumin ka talaga ng dugo. Okay. Sasabihin mo, bawal. Biglang, bawal ang dugo. Yun, live talaga yun. Culture Culture, ang gagawin mo? Pag ako napunta ron, di ba, mag-iisip-isip ka, iinom ka ba ng dugo? Or hindi? Hindi, ako Diba? Depende nga. Pero lahat ang pupunta ron umiinom. basta luto. So, as not to offend yung buong tribe. Bakit? Pag hindi ka uminom, kahihiyan nung tribo yung gagawin mo. Ang sasabihin nila, binabastos mo ang aming kultura. Anong gagawin mo? Di inom. Bigim lang. Iinom ka ng dugo. Kahit sasabihin mo, yakis! Diba? Padirs! Ang ginagawa kasi nila, Pero ginagawa mo yun simply because of, hindi na conscience yun You decide on that part kung, diba, iinumin mo o hindi. Hindi yun ethical question Kasalanan ba to? Hindi. Alam mo, mag-pray ka pa. Sandali bago ako uminom na, pe-pray muna ako.
Di ba? Hindi. Ay, tapos Hindi. na. Right there and there, kailangan mo mag-decide. Yung isang araw pa nabigyan mo. Okay? Kailangan mo mag-decide. No? Kung ano yung gagawin mo. Hindi rin conscience. No? Hindi conscience. Okay? So, kaya tingnan natin yung ano. Yung ano nangyayari? Moral paralysis. Talaga. Ayun yung limitation. Ito yung binabanggit ko na limitation sa cultural relativism. Gusto mong mag-conform, gusto mong makita eh. Gusto mong, di ba, huwag mo open tong taong ito eh. Pero, sabi nga, ano gagawin mo? Di ba? Yung binanggit ko mga illustration kanina, di ba? Mga binanggit ko ng mga illustration, tutulay ng mga illustration. Ano gagawin nila? Hindi po pwede yung sa tayo, may basehan tayo, conscience. Saka stumbling block. Stumbling block ka ba sa kanila? O ayaw ng konsensya mo? Pagkasalanan, hindi na kailangan ng conscience at stumbling block. Pagkasalanan, black and white na yon. Kung adultery, adultery. Kung immorality, immorality. No? Kung drunkenness, drunkenness. Kung idolatry, idolatry. Iyo, wala nang problema yon. Pero when it matters of conscience, na gray area ang Biblia. Gray area. Hindi sinasabi kung kasalanan to o hindi. Ikaw magde-decide based on your conscience at base doon sa it will cause stumbling block. Ha? Kaya kayo, mamimili kayo. Stumbling block ba sa kanila to? O hindi? Diba? Yung mga practices natin sa Christian, di ba? O yung mga approach natin, attitude natin sa Christian, stumbling block ba to? O hindi? Kaya kung stumbling block to para sa kanila, you better not do. Huwag mo lang gawin. No? O huwag mo lang sabihin. No? Kung hindi, magkakasala ka pa, tapos mabablock pa yung gospel mo. No? So, inaano natin yung open communication. So that we will be able to be effective. Okay? Tama po ba? Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo? So, mas lalo tayong maging effective sa ating gospel communication. Bawal ba? Worldly? Next, Bas bakit how these concepts work together. Yeah, ito, yes. Tsaka legs. How these concepts work together. Oh my God. Okay, unang-una, culture is the visible expression. Para mas maintindihan natin, no? Kasi ito yung pinaka-center ng cross-cultural studies. Worldview, the invisible foundation. Ethnocentrism is the danger in cross-cultural interaction. Kasi subjective yan eh. Okay? And last, cultural relativism is the corrective tool. Ito yung di ba sabi ko nga sa inyo, di ba? Ikaw magde-decide. Pag hindi yan sa kategory ng sin, ikaw yung magde-decide. Na, it's either conscience or stumbling block. Pag stumbling block, siyempre hindi mo na gagawin. Hindi mo na sabihin. Pag nasa conscience mo, hindi mo rin gagawin. Na, base doon sa konsensya mo. Sabi nga, pero pag kasalanan, hindi mo talaga gagawin. Yes. No? So, merong mga gray areas in our life. Ayun yung ethical question. So, no? Kaya kan sabi ko kanina may impyerno ba yung uminom ng wine o uminom ng beer? Sa inyo, Ate Anya. Diba? Okay? Huwag nyo naman sabihin na iinom rin kayo ng beer at iinom kayo ng wine. Ano po? So, ano po yun? Nasa inyo po yun. Okay? Pagdating doon, kayo magde-decide. Pero, kung iinom man kayo, Malamig. kung iinom man kayo, May yelo. sarilinin nyo na lang. Okay? Ibig sabihin, sarilinin, huwag nyo nang ipakita sa iba. O ipaalam sa iba.
or it will cause stumbling block. Sabi nga, pag na-stumble sa'yo, yung taong na-stumble, ikaw ang nagkasala. Okay. Naintindihan niyo po? Kasi cross-cultural relation eh. No? Para hindi mahinder yung gospel, ganun yung dapat natin po. Okay? Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Okay, so break time. Break time po muna.